ito, nung panahon pa ni Tatay Digong, kung todo suporta nito sa mga Duterte at binapatikos nito ang korupsyon. Nagbago ang kwento eh. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulpo na matulungin, ganun din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito Nung nasama pangalan mo, kailangan ba magsalita sa media na ganun ba? Pipito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Wala kaming problema niyan. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po kung Pipito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Na inuugnay sa kontrobersiyang ito. Kapag muling umusad ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control project, naniniwala akong magsisimula ng lumabas ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa katotohanan. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Rekta na tayo. Magsasampara ho ng kaso itong si Bendalo, si Mr. Bendalo dito sa 18 Marines. Ang ingay mo! Puro ka ngaw-ngaw. Pero tahimik ka sa flood control. Diba? Senator, Congressman Mike Defensor, sinagot ho yung paratang nitong si Pipito Alvarez. Kasi kung maaalala nyo, itong si Congressman Pipito Alvarez ay pumunta ho sa hearing kahapon nila Senador Marcoleta at kanyang pinapaliwanag bakit daw nasama ang pangalan niya. Hindi mo kailangang magpaliwanag kung wala naman. Diba? Hindi mo kailangang pumunta dyan at sabihin mo na wala kang kinalaman. Kaya pakinggan nyo kung ano yung sagot ni Congressman Defensor dito sa mga bagay-bagay na sinabi ni Kong Alvarez na kaya daw siya sinama dito sa issue ng flood control, hindi niya lang sinunod yung kagustuhan o di umano ay yung mensahe. Wala naman daw mensahe. At kung siya mismo, kakausapin niya ito si Kong Alvarez. Mamaya ako sa dulo ng ating video. Andiyan lang ho yung ano natin, join button. Kung gusto mong sumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, ganun pa rin. Mag-comment-comment ka lang at baka natatabunan, hindi natin nababasa, kaya mag-comment ka ng marami. Simulan natin. Ano daw ang pakialam niya sa flood control? Kaya naman pala. Wala kang pakialam sa flood control. Siyempre. Mali-maleta ba naman? Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to the people. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel dyan, donate nyo na lahat sa DPWH. Wala ka. Anong kinalaman ng senador kongresista? Kaya, wala siyang pakialam sa flood control. Siyempre, kailangan niyang manahimik, di umano. Siyempre, amo niya si Balulong Di ba? Ngayon, dahil nadawit ang kanyang pangalan, ang mama magkakaso. Mama, sasabihin ko lang sa iyo, bakit alam ng 18 Marines ang issue o ang bahay mo kung hindi tama ang kanilang mga sinasabi? Bakit kailangan mo mag-back, counter agad? Kung wala kang kinalaman, di relax ka lang. Tahimik lang. Hindi mo kailangan magkaso. Yan na ba ngayon ang mga, para lang mapatahimik mo ang 18 Marines? Hindi mo tatahimik yan. Kasi, meron ho silang nalalaman. Maski yung bahay nyo, alam nila kung nasaan. Alam nila, yung mga bagay-bagay at pasikot-sikot. Kita nyo, meron pa nga kayong tinatawag na, ano ba yun? Meron daw, underground ba yun? Alam nila yan kaya matahimik ka sa issue ng flood control dahil dito. Alin niya, Kuya Goods? Ito, mahal na mahal niya yung kanyang amo.
Itong mama na ito, nung panahon pa ni Tatay Digong, kung todo suporta nito sa mga Duterte at binapatikos nito ang korupsyon. Nagbago ang kwento eh. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulpo na matulungin, ganun din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez. Sip-sip! Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda. Ayan na! Kung gusto niyo tuloy-tuloy ang ayuda, diyan na nagkabukuhan sa AX, Tupad, kung ano-ano pa. Kung gusto niyo lang tuloy-tuloy ang ayuda, anong dapat gawin? At pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit. Di po ba? Tingin po kasi- Nadali. Tumpak na mama. Ha? Ma'am, Tumpak ng mama. Ha? Kaso nga lang, sa mga pinagkukuha yung mga pinamimigay. Kung hindi magkakabistuhan, kung hindi lalabas si saldi ko, at kung hindi pala lumabas si saldi ko, at itong 18 Marines, tuloy-tuloy ang ligaya ng mali-mali-tagang. Ngayon, nagkabistuhan, ito 18 Marines, nagsalita, at binanggit ang pangalan, magkakaso ang mama. Wala naman hong problema magkaso. Diba? Ang problema lang talaga, kailangan mo munang patunayan yung mga sinasabi ng 18 Marines, wala ka doon sa eksena. Diba? Kasi mga unang panahon, ang bait-bait mo sa mga Duterte, pinagtatanggol mo at pinaglalaban mo ang korupsyon. Ito ngayon, na back to you na. Ang hirap talaga pag natatapalan ng maleta, sabi ni Aling Ledesma. Di umano, pag natatapalan ka di umano ng maleta, iba na ho ang kwento. Yung magiging, yung parang mabait ka noon, hindi na daw ngayon, sabi ni Aling Marie. Magsasampa ng kaso si Senator Erwin Tulfo laban sa nagpapakilalang dating Marines dahil sa aligasyon ng mga ito na tumanggap ang mambabatas ng mga maleta ng pera. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Senator Erwin na natatawa lang siya habang pinanonood ang mga nagpapakilalang dating Marines. Hindi niya siya naiinis dahil gawa-gawa lamang umano ang sinasabi ng mga ito. Totoo kaya na hindi siya naiinis? Bakit kailangan mag-counter agad? Kung hindi ka naiinis, labanan mo sa investigasyon. Ngayon, magkakaroon ho ata ng patawag, di ko lang sure kung ito ba yung self-claimer na siya daw yung Blue Ribbon chairman. Siya daw di umano yung chairman ng Blue Ribbon, magpapatawag daw di umano ng hearing patungkol dito sa 18 Marines. Basement pala yung natutukoy kanina, underground tuloy. Yung bakit alam ng 18 Marines na may basement ang iyong bahay? Tsaka bakit alam nila na doon ka nakatira sa may Green Hills? Tama ba? 'Di ba? Kung hindi nila, kung nagsisinungaling to at gumagawa ito ng kwento, bakit natukoy yung bahay mo? Yun lang ang malaking katanungan. Kaya isang malaking palaisipan sa'yo, bakit nga alam nila? Kasi nga marami silang nalaman patungkol sa mga dorobo. Sila naghahatid ba naman Bakit hindi nila malalaman? Alam nga nila yung mga detalyado masyado. Detailed masyado yung mga binabanggit nila. Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, talagang kapani-paniwala kasi lahat ng sinabi detalyado. So ngayon, bakit magkakaso ka? Yan ang tanong. Kapon pinangalanan si Senator Erwin sa pagdinig na isinagawa ng Cayetano Black sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Aray, umiyak na kagad. Magkakaso na ang mama. Bakit kailangan magkaso? Ano bang meron? Pumiyok, pipiyok. Parang ano lang yan parang pigsa, nasaring ng konti, iyak. Kasi maraming nalalaman ng 18 Marines. Kaya nga nagulat tayo. Hindi lang pala si Balulong, hindi lang pala yung ibang kongresista, meron pang mga senador.
Nabanggit dun yung may-ari ng helicopter, ha? O, sino ba yung may-ari ng helicopter? Si Saldico. Sino ba yung sakay? 2 personalidad, 2 senador. Kailan nangyari? Binanggit doon mga 18 Marines. Siniwalat nila kung kailan, 2023, pinondohan, aray mo. Yan, kita nyo na. 2023 ba yun nangyari? O, ang dami nyo na palang nanakaw. Sabi ni Aling Ledesma, di umano. Diba? O, ngayon, ito. Ito. Nag-iiyak na. Bakit? Lahat na lang may maleta. Lahat na lang bayaran. So, di kayo na. Di ba? Yun yung una. Bakit guilty? Pangalawa, Tingnan niyo yung reaction ng kanyang face. Pansinin niyo, tama ba? Pag kayo bumibira sa mga Duterte, pinaparatangan nyo ng 125 million na dinorobo within 11 days, si VP Sara, wala namang counter. Tahimik lang ang mga Duterte. Nung nasama pangalan mo, kailangan ba magsalita sa media na ganun ba? Bakit yung iba naman na nasasama hindi naman nagpapa-interview? Ibig sabihin, nasasaktan. Pag nasasaktan, alam na, this. lahat na lang po ng sinasabi ng 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. Tama banda. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadyao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Pero kailangan din ho natin linawin at tandaan, magsisimula na po impeachment trial. Wala pong kasinungalingan, wala pong mga gawa-gawang testimonya katulad ng nangyari ngayon sa Senado. Yung pong makapipigil sa House Prosecution Panel na maglahad ng katotohanan. Maglalatag lang ho kayo pero hindi kayo makakapagdesisyon. Wala na ho kayong papel para makapagdesisyon. Andun lang kayo para siraan si VP Sara. Till the end, pagdating ng dulo, sino pa rin na magde-decide? Mga senador. Sino pa rin ang boboto? Ang 24 senador. Makakakuha ba ng 16 na boto? Yan ang itanong mo sa sarili mo kung makakakuha kayo ng 16 na boto o 2/3 ng Senado para makonvict si VP Sara. Walang mangyayaring conviction. Tandaan nyo, kalahati na ho ng taon. Kailan ba kayo umeksena sa mga pambabatikos nyo kay VP Sara? Way back 2023, ang dami nyong pakwela. Hindi ka pa congressman nun. Naging congressman ka lang nitong 2025. Pero inyo, 2023, binanatan na nila ng binanatan si VP Sara, pero ni isa walang nagwagi. Nakuha nyo? Ngayon, sinama pa nila sa eksena si Tatay Digong. Ano nangyari? Parang nawawala na ng eksena ngayon yung ICC. Bakit? Ano sabi ng isang judge, yung bagong judge? Marami kayong hanars, maraming ngaw-ngaw. Dapat hindi paniwalaan. Pero continue pa rin. Huwag kayong mag-alala, baka next month, yung interim mag-grant na. Doon kayo mag-iiyak. Sa paglilitis po ng pangalawang Pangulo. Tingin niyo, sir, may kinalaman dito maybe to discredit not only the ICC but also, lalo na po yung looming impeachment trial? Tingin ko po yun yung objective na araw po na ito. Kasi nakikita ho natin yung pong mga dinagdag na mga pangalan ay bahagi ng pong prosecution panel at never ho sila nga nababanggit doon po sa mga nagdaang mga affidavit. So for example, Nako, eto na tayo. Porket nabanggit ang TWADCOM, hindi, gano'n naman talaga eh. Di ba? Way back, balik natin yung TWADCOM history. Ano ba ang birada ng mga TWADCOM? Di ba? VP Sara. Magnanakaw. Confidential fund. Di ba naging bahagi ka rin doon sa TRICOM? Ngayon itong mga paglilitis, naging bahagi ka na rin nila. TRICOM ba ito nagsimula? Oo. Ito, nung pag 28th Congress, nakisaw-saw na ito sa issue. Nagulat na lang tayo, biglang lumitaw. Yun pala, may nahatira na pala ng mali-malita di umano, sabi dito ng 18 Marines, kaya pala maingay ang mama. Hindi ko lang alam kung mama ba talaga, sabi ni Aling Ledesma, sabi ng 18 Marines,
dinadalahan ng kaperahan di umano. Sinabi yan ng 18 Marines at narinig nyo naman sa hearing. Oh. Ngayon, todo ano kayo, deny kayo ng deny. Huwag na kayo mag-deny. Kilala na kayo. Huwag nyo na kaming paandaran na hindi kayo kasama, sabi ni Aling Ledesma, sa mali-maleta di umano. Ngayon, kung magkakabulgaran at mayroong picture at prueba, hindi mo may tatanggi yan. Diba? Kilala ka na nga ni Tatay Dico, mahilig ka daw sa travel di umano. Kilalang kilala ka. So ito pag-usapan natin, bakit meron dito nagngangaw-ngaw at pumunta pa sa Senate? Alamin nga natin ang istorya nito at mamaya sasagutin siya ni Congressman Mike Defensor papatungkol dito. Yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin sa akin ba nila binigay yung malita? Dahil pagbanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung... Parang narinig ko na yung ano na yan, boss, among manager, Mr. Congressman Alvarez. Parang narinig ko na yung linyadahan na ganyan. Parang nasabi na rin yan ni Tutasin. Baka daw hanapin sa kanya ng kanyang asawa yung mali-maleta. Hindi lang pala 3 maleta ang nabanggit dito ng 18 Marines, kundi 6 hanggang 8 maleta. Large size! Isipin nyo, large size sa maleta. Sarap ng buhay, no? Large size na nababanggit nung kaya Tutasin. Ngayon, yung pagtanggi mo na yan, kailangan mo rin patunayan niya. Siyempre, magkakaroon kayo ng hearing paano? Ang tanong lang naman paano kung halimbawa may picture? Di ba? Kasi pwede niya itanggi ito kasi wala pang litrato lumalabas Unang arangkada pa lang ito ng investigasyon. Ang lumalabas dito, medyo guguluhin muna, sabi ni Aling Pepe, guguluhin muna yan para ma-divert na naman ng kwento. Pero, pag nasama pangalan mo, nasama. Bakit? Kasi kung wala namang usok, hindi naman aapo yan kung halimbawa, yung tao, yung taga 18 Marines mismo ang naghatid ng maleta, may tatanggi mo pa ba yun? Ituro na nila kung saan yung bahay mo. Ituro na nila kung saan ka kumuha, o sa townhouse, o hinatid sa bahay mo. Hindi ka naman pagbibintangan yan di umano, hindi ka naman nila isasama dyan kung gagawa lang sila ng kwento. Merong mga patu-patu na yan, hindi ganun lang kadali yun. So, gano'n lang po kung naari. Wala man akong sama ng loob. Kaya alam, siyempre, tapukakan ako dito. Alam ko nandito ko Kung wala ka rito, di ba pupunta rito Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that meron po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kami transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya akong bigyan ng pera. Umalis na si... Sa ngayon, pwede naman sabihin yan, madali lang i-deny sa ngayon. Pero, ito ang paliwanag ni former Congressman Mike Defensor. Hindi ko alam kung ano yung purpose ni Congressman Pepito Alvarez sa pagpunta dyan. Siguro, yung pangalan niya ay gusto niya linisin. Ito, ano to? Hearing kahapon na. Una, ano reaksyon mo doon sa binabanggit ni Kong Pepito Alvarez na ang hinala niya kung bakit nasama yung pangalan niya doon sa umani tumanggap na mali-malitang pera dahil nga sa ikaw ay ang iyong tauhan daw lumapit sa kanya para i-endorse yung impeachment ni Marcos Jr. at hindi siya pumayag kaya gano'n ang nangyari. Well, una, Kong Ted, si Congressman Pepito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Wala kaming problema niyan. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po Kong Pepito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Diba? Kung Pepito, pwede ka pang pumirma ng impeachment. Pangalawa, Kong Ted, yung sinasabi ng 18 Marines, wala po akong control dyan. Hindi ako kasama sa pag-draft nung kanilang affidavit. Kaya una, yung tumawag na staff ko o may nagpanggap na staff ko, hindi ko alam. Pero kung ako po yun, lalapitan ko siya, direkta. Kakausapin ko siya kung sakali man. Pangalawa nga, inuulit ko, doon sa 18 Marines, wala po akong control. Marami tayo Kong Ted na mga congressman, congresswoman na nabanggit doon.
Yung iba tumatawag din sa akin, pero wala akong ano dun eh. Sa 18 Marines po yun. Sa kanila po nang galing yun at dinraft nila yan kasama si Attorney Baligod. Ang critical po dyan, I would think, ay si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Ano Yes. ba yung mga bigayan na yun? Yes. Sino ba yung mga yun at ano yung circumstansya? Ito na sagot ni Kong Alvarez. Ito naman si Kong Pipito. Wala naman siyang kinalaman. Oo, baka yung statement ni Saldico, yun ang magpapatunay na kasama ka nga sa maletagang, di umano. Kung itatanggi, madali lang ho itanggi. Kung yan ang alibay, na kaya nasama ang pangalan mo dahil hindi sinunod, hindi mo sinunod yung impeachment ni Bangag, siguro napakababaw naman ho. Wala hong control. Ayan na, sabi sa video Sinabi mismo ngayon lang sa bibig ni Congressman Defensor na hindi ko kontrolado yan. Kung lumabas man yung pangalan mo, baka si Martin Romualdez o si Saldico. Ngayon, yun ang tanungin mo at doon ka magngangaw-ngaw. Doon mo ipaliwanag yung side mo. Kung wala ka naman palang utang, ay itanongin mo siya, Saldico, bakit mo ako sinama? Hindi kasi alam mo, pag ganyan, merong usok, posible, merong pinanggagalingan yan. Hindi naman yan lalabas na bigla-biglang, ay, kwento, dadami ka sa kwento. Walang ganun. Lalabas ang katotohanan yan, ang nagsasama sa'yo sa mga issue na yan, kung sino nag-expose. Kilala nyo naman si Saldico, nasa labas ng bansa. Sinabi rin ni Martin Romualdez, kung ako ang gagawin yung scapegoat, damay-damay na tayo. Hindi lang ako, madami tayo. Di ba? Kaya siguro itong mga congressman, lalong-lalo na ito si Ilong Ranger, Sargo no? Parang dinidepensa ng kanyang sarili. At yung iba, nagdidepensa na rin yung mga congressman. Dumidepensa na rin sa mga naku, may baka kapapasok ko lang kanya-kanya na ho silang depensa doon sa mga lumalabas na issue patungkol sa mga mali-malitang pera na dinideliver dito sa mga kongresista at mga senador. Ayan maliwanag sa maliwanag, hindi kontrolado ni Congressman Mike Defensor kung bakit ang pangalan mo ay nasasama dyan sa maletagang. Sa SP Cayetano, mangangasiwa sa BP sa impeachment. Yan ang the best. Wag kayong pumayag na ang mga siwa ay yung mga nagpapanggap na nanalo o ng angkin ng liderato na alam nyo naman na mga dorobo. At yung isang SP-SPhan, acting SP contempore, na alam mo yung pangarap na maging SP? Win lang ang pangalan mo, pero lose ka. Hindi, paliwanag lang natin. Sa kaalaman ng iba, yung quorum ho, pwede sila mag-quorum. Ngayon, ang problema doon, yung quorum nila, hinaluan nila ng malisya. Hinaluan nila ng, alam niyo yun, intensyon. Diba? Gumawa sila ng motion, lahat ng mga, bakante. Pero, hindi pwedeng magbotohan at walang pwedeng mag-motion para magkaroon ng botohan kung ang boboto ay hindi lalampas at hindi makakabuo ng 13 katao o 13 senador. Yan ang laging sinasabi kahit sa rules ng Senate, kahit tingnan nyo, mag-google kayo, yan ang lalabas. Hindi ka pwedeng maging Senate President kung ang tao, yung kasalukuyang Senate President ay buhay pa, hindi tanggal sa pwesto. Kung kayo magbubutuhan, dapat makakakuha ka ng 13 senador para makabuo ka ng bagong liderato o tinatawag na majority. Sa ngayon, huwag kayong magyayabang-yabang na sasabihin nyo kayo ang majority. Hindi pa ho kayo nananalo. Talunin nyo muna yung mga nanalong majority with the 13 senators. Ngayon, sabihin natin tanggal yung dalawa. Hindi pa ho nasisibak. Ibig sabihin, andun sila, yung isa,
hinahanap pa nila, nasa Amerika na daw di umano, o nasa bundok tralala, Senator Bato, relax ka lang. Diyan ka lang ha. Hanapin nyo na lang si Senador Bato kung makikita nila. Kung halimbawa naman na magkabotohan at makakuha kayo ng 13, sabi nga ni Senador Alan Peter Cayetano, sa inyo na. Oo, kayo ang mamuno. Pero sa ngayon at wala pa kayong proof na makakakuha kayo ng 13 para maging majority, wag. Ngayon, sa pangangasiwa ng impeachment, siyempre dapat dyan, Senate President. Wag magpanggap si Win hindi siya Senate President. Kaya ito ang paliwanag. Nanindigan din si Senate President Alan Peter Cayetano na siya ang mangangasiwa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod dito, sinabi rin ni Cayetano na inialok sa kanya ang role bilang presiding officer kung siya ay bababa bilang Senate President. Ngunit kanyang tinanggihan ito. Naninindigan si Cayetano. Meron na palang nag-aalok. Huwag kayong magpapaano dyan sa mga, alam nyo bakit? Kaya gusto nilang kunin yung majority o yung etong si Win talagang galak makuha yung pagka-Senate President. Kaya nilang manipulahin lahat. Doon na magkakaroon ng kwento na sila lang lagi ang bida. Totoo nga yan. Kita mo nga, ginawan nga ng kwento itong mga nakaraang araw. Yung from June 1, di ba? Nag-start yung mga ganyang bagay. Minadali. Quorum. Yung quorum na yan, okay yan, legal naman yan. Pero yung kukunin nyo yung pwesto na hindi kayo nakakuha ng boto na 13, illegal yun. Kaya pinapangakuan nila itong si Senador Alan Peter Cayetano, bumaba ka lang sa pwesto, ikaw yung magiging presiding judge. Ikaw yung hawak. Hindi rin pwede. Di siya na lang Senate President, siya rin yung presiding judge. Diba? Kaya kayo, mag-iiyak na lang kayo. Yung mga dorobo, yung mga maletagang. Hindi ko lang alam kung ano meron dito kasi parang may video rito. Hindi ko lang sure kung ito ay mismong si Saldico o ito ay ito ay isang anong tawag doon? IA. Kasi meron siyang sinasabi dito Saldico nagsalita na. Nako. Ang sabi dito, Saldico magsalita ka. Pa siya akong magpakita ngayon dahil hindi ko na matiis ang mga balitang aking nakikita, ang mga pagdakip at panggigipit umano sa mga taong walang kalaban-laban, lalo na sa mga nagsasalita at kumukontra sa administrasyon. Para bang may mga taong natatakot na lumabas ang katotohanan at nais pagtakpan ang mga tunay na may pananagutan sa usapin ng flood control project scandal. Natutuwa ako sa mga pagbabagong nagaganap sa Senado, lalo na sa bagong pamunuan at sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee. Ramdam na ng ilan ang pressure dahil alam nilang unti-unti nang mabubunyag sa sambayanang Pilipino kung sino-sino ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na ang mga pinakamalalaking personalidad na inuugnay sa kontrobersiyang ito. Kapag muling umusad ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control project, naniniwala akong magsisimula ng lumabas ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa katotohanan. Kaya naman humihiling ako sa inyong lahat na isama ninyo ako sa inyong mga panalangin na bigyan pa ako ng lakas, mahabang buhay at tamang panahon upang maibahagi ko ang mga nalalaman ko. Diyan kayo matakot pag lumabas si Saldico. Hindi ko lang sure kung ito mismo siya o ito ay isang AI. Pero kahit ganun pa man kung ito ay may babala. May babala ito doon sa mga dorobo. Matakot na kayo. Pag si Saldico ay napayagan sa Blue Ribbon via Zoom at magsalita, doon nyo
doon kayo matakot. Dahil sa ngayon, kaya pa nilang pasinungalingan yung sinasabi ng 18 Marines. Kaya pa nilang idepensa yun eh. Pero pag si Saldico mismo lumabas at nagsalita, hindi nyo na madidepensa niya for sure. Mahihirapan kayo. Doon kayo magkakawatak-watak. Kasi minsan nagsalita na nga rin itong si Balulong, di ba? Na pag ako inipit nyo, sama-sama tayo. Hindi lang ako. Hindi, panghawakan nyo na rin yun. Yung mga ganong statement, di ba, nagsalita siya? Panghawakan na rin yun kasi kaya niyang ilaglag itong kanyang pinsan. Kung siya nga naman ang maiipit dito, kasi may kaso na ho. Ang kaso niya ay mabigat, sobrang bigat. Ngayon, parang binasura ata ng Korte Suprema na yung parang ipawalang bisa yung kaso niya, binasura ng Korte. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yung kaso niya. Ano mangyayari dyan? For sure, maglalaglagan ito. Diba? Naglalabasan na nga ho kung sino mga sa gabinete nga rin, may nabanggit na may maletagang din. Abangan natin. Kasi Friday ngayon, baka sa Monday, yung mga nagkukunwaring sila ang majority, tignan naman natin kung ano yung kwento nila. Pero dito, sa usapin na ito, abangan nyo. Abangan nyo yung sasabihin ni Saldico. Kung nais ninyo ng mga susunod na update, hinihiling ko rin ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-share ng video. Nako, yun na. Ito ho, hindi ko sure kung siya to. Pero, yung suporta na hinihingi niya, malalaman pagdating ng araw. Sino-sino ang ikakanta ni Saldico. Actually, kinanta niya na eh. Yun lang pagharap niya mismo sa video coverage o video via live, via Zoom, kung ano man yung tawag o termino, doon talaga mawiwindang ang milyong-milyong Pilipino para mapatunayan kung sino ang mastermind dito sa flood control. Pero siyempre, anyway, dyan muna tayo for the meantime. At ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Pakilike and share ang video natin at i-subscribe nyo itong magaling na batang ito. Ito ho ay napanood ko lang. Sabi ko, matulungan lang. Kasi magaling ho siyang bumanat. Ayan o. Panoorin nyo Ayan ang kanyang YouTube channel, ayan, Mang nilang Banat. protektahan ang mga pangalan nila kaya gusto nilang pumapel sa posisyon ng Blue Ribbon Committee. Sino Ang yan? putang inang duwag at traidor sa taong bayan. Yun pala si Escudero. Yun na. Duwag nga naman, walang bayag. Nakala natin siya na yung isang senador na magtitindig para sa bayan. Yung pala, ayun, nag-iiyak daw sa palasyo, sabi ni Aling Ledesma. Di umano. Kakala ko si Senator Jinggo yun eh. Yung nag-iiyak kasi parang nabalita yun. Meron daw na nag-iiyak di umano sa palasyo at ayaw makulong. Sino ba yun? Nako. Kaya kung umabot ka sa video natin ito ako ay maglalambing, pakilike, share nyo at subscribe nyo si Mang Banat. Mang Banat ang kanyang YouTube channel at dito tayo sa shoutout segment natin. Shoutout tayo Marami tayong isa-shoutout ngayon. Shoutout kay Mika Camral. Shoutout po sa inyo ng Cotabato City. Kuya Goods, hindi Republika ang Pilipinas kung maleta. Sana mabasa yun. Kuya Goods, Noli Boy. Noli Boy ng Cotabato, shoutout. Purimakant. Shoutout po sa iyo. Romelyn Gombok, shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz, shoutout po. Veronica Peralta, shoutout po sa iyo. Ramil Revilla, shoutout po. Tambi Loslos, shoutout po sa iyo. Melba Polidario, shoutout po. Dina Naval, shoutout po sa iyo. Elizabeth Carriaga, shoutout po. Philip Moreno, shoutout po. Ariel Torres, shoutout po sa inyo. Rolando Ubuan, shoutout po. Odi de la Cruz, shoutout po. Bitsy Daisy, shoutout po sa iyo. Nanette Labiton, shoutout po. Maria Silina Pagharyon, shoutout po sa iyo. Jackie Cares,
Shoutout po Federico Yanson. Shoutout po Antonio Lor. Shoutout po Ediskaya. Shoutout po Evelyn Gado. Shoutout po sa inyo. Federico Magino. Shoutout po Adelina Panas. Shoutout po sa inyo. Charmaine Joy Kasid. Shoutout po sa inyo. Violeta Romeo Alboy. Shoutout po Herbert Absede. Shoutout po sa inyo. Fedla Raonya. Shoutout po Versinity Mejia. Shoutout po sa inyo. Agapito Agapito Magalit. Shoutout po. Nolina Espinosa. Shoutout po sa inyo. Senya de la Cruz. Shoutout po. Clarita Ampong. Shoutout po sa inyo. Erlinda De Quiros. Shoutout po. Rex Center. Shoutout po. Sara Lungos. Shoutout po. Jamalia Tahib. Shoutout po sa inyo. Johnny Plasencio. Shoutout po. Roter Mercado. Shoutout po sa inyo. Erlinda De Quiros. Ayun, naulit natin. Judith Santos. Shoutout po. Alyad Aquiles. Shoutout po. Raquel. Shoutout po sa inyo. Flori Tantrada. Shoutout po sa inyo. Melvinor Tanyes. Shoutout po. Tina, shoutout po. Joaquin, shoutout po sa inyo. Aka Ma'am Monet, salamat po ma'am sa $10. Salamat po meron tayo, binigyan tayo ni Ma'am Monet. Ayan, shoutout po Ma'am Monet salamat po sa binigay nyo. Erlinda, shoutout po sa inyo. May 2 Hapil, shoutout po. Chris Joshua Lorenzo, shoutout po sa inyo. Erlinda Traso, shoutout po. Iyam 318, no? Shoutout po. Jessie Miran, shoutout po. Rosinda Deagbel, shoutout po sa iyo. Gina Aguirre, shoutout po. Rose Bumosaw, shoutout po sa iyo. Magandang Boomer, shoutout po. Alex Palmeñano, shoutout po sa inyo. Alicia Pistan, shoutout po. Lorenzo Aberilla, shoutout po. Ma'am Damanusan, shoutout po. Lisa Gregorio, shoutout po. Mary Ann De Leon, shoutout po. Carmen Abuan, shoutout po. Melba Polidario, shoutout po. Simply Jazz, shoutout po. Roel Pegarido, shoutout po. Eduardo Ascuña. Raymond de la Cruz, shoutout po sa inyo. Jing Nables, shoutout po. Marilyn Aguilar. Yan, kung umabot ka sa video natin ako naman ho ay maglalambing. Like and share nyo yung video natin Salamat po, hanggang sa muli. Bye-bye!